Hello po mga pinakamamahal kong soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po tayo para pagsamahan ng isang soulful and meaningful na tarot reading dito lamang po sa inyong lagi nakabangan. Sinusubaybayan pinakamamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Lalong-lalo na po sa ating mga laging nakaabang na mga OFWs na sa anong panig kayo ng mundo naroon. Maraming salamat po sa inyong panonood at laging pag-abang sa ating mga videos. Ang ating pong reading ngayon ay timeless reading para sa mga nasa sign ng Aries. Okay, Aries, get ready para sa inyo to. Ang ibig sabihin po ng timeless reading ay kahit kailan nyo po ito mapanood, wala po itong expirations. Like kahit next week, next month, next year, basta lumabas po ito sa wall nyo, is the message of the universe ay para sa inyo. Okay, Aries, para sa inyong timeless reading na to. Huwag natin pang patagalin pa. Let's start. Spirit Universe, Spirit Guides. Para sa mga bago pong pasok, I'm using 10 cards po to reveal kung anong pong mensahe ng Universe para po sa ating, para po sa ating reading ngayon, okay? Sige, Spirit Universe, Spirit Guides, 10 cards po para sa ating timeless reading, para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Aries. Alam ko maraming nasa sign ng Aries na nag-aantay. 1, 2, 3, 4, 5, 5 pa. Tapusin na natin, buuin na natin 10 para tuloy-tuloy na tayo. Sige, para hindi na tayo mag-shuffle. Spirit Universe, Spirit Guides, last 5 cards please. 1, 2. Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe. 1. 4 pa. Ayusin natin. Maraming salamat po sa inyong mga comment at nakakataba po sa puso ng mga komento na kahit ngayon muli pangalawang araw pa lang po ito na ako yung muli nag-upload, pero overwhelming po ang inyong suporta sa aking pagbabalik. Sige, Spirit Universe, Spirit Guides, 1, 4 pa, 1, Spirit Universe, Spirit Guides, last 3 cards po para sa ating pinakamamahal na nasa side ng Aries. Timeless reading para sa mga Aries. Spirit Universe, Spirit Guides. 2, 4, 6, 8. Dalawa pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides. Balik po natin to. Spirit Universe, Spirit Guides. Last 2, 4, 6, 8, 9. Last one. Yung para mabuo natin. Okay? Yung 10 na po. Get ready, Aries. Maganda, Aries. Sige, ayusin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Sige po, ready na po ang ating 10 cards para sa yung timeless reading, Aries. Okay, let's start para sa yung opening card, para sa yung timeless reading, Aries. The Empress. Okay, this is a beautiful opening card. Why? This is, the Empress means that this is the card of maturity. This is the card of, alam mo yun, growing up. It means that kayo, Aries, ay nasa state na kayo ngayon na parang kahit paano nagmamature na kayo. Hindi na kayo parang di tulad ng dati na parang sa mga decision nyo ay parang padalas-dalas lang. At least somehow there are learnings, there is growing up na nangyayari sa buhay nyo ngayon. Transformation is all about na malaking may tutulong nitong maturity na to sa inyo, Aries, because lalo na sa panahon ngayon, alam mo yun, fast-paced ang mundo sa mga bagay na nangyayari, and we really need to be matured enough, lalong-lalo na sa mga big decisions na ginagawa natin sa buhay. We need to take sides, both sides, kung alin ba ang mas makakatulong, kung alin ba ang tamang desisyon na makakapagbigay sa atin ng mas makakabuti. Okay, maturity and growing up. Pangalawa, okay, Aries, huwag kang bibitaw para tuloy-tuloy ang message. Okay, look, the second card, nag-align siya kasi 2. Okay, 2 of Cups, number 2. Pangalawang baraha, then number 2. Okay, 2 of Cups, sabi ko, because of your first card is all about maturity. This also involves, tingnan mo, there's 2 of Cups. There will be like an agreement. There will be a transaction that will be happening, Aries. In the coming months or the coming weeks, you will be surprised dahil there will be an opportunity na parating sa iyo. It's all about transaction. Siguro may kinalaman to sa matagal mo nang minamanifest na bagay na pinagpipray na mangyari. But ang kaganda nito is bakit lumabas ang Empress card, kung di tulad ng mga past decisions or mga past things na ginagawa mo, at least now
Because sabi nga, you have the maturity now, kahit pa paano magiging matalino ka na sa yung mga steps na gagawin. At hindi ka na basta-basta, maloloko, hindi ka na basta-basta ma-scam, magre-research ka na, aalamin mo muna kung alin ba ang ikabubuti nito. And that's a good thing, Aries, kasi kahit pa paano ngayon ay natututo na kayo. Okay? Mahirap na kung yung lahat ng ating mga resources, lahat nating pinaghirapan ay bigla lang mawala lang dahil sa ating pagiging careless. Okay? And especially, lalo na kung may kinalaman sa pera. Okay? Third, pangatlo. Ooh, this is a beautiful card, Aries. Bihira lumabas ang Magician card. Okay, paliwanag ko sa iyo ang ibig sabihin ng Magician card. Alam mo ba sa 54 na barahan na to, sa pag pinasok mo to sa box, ang cover ng box na to ay Magician. Ibig sabihin, siya yung pinaka-leader ng lahat ng cards na to. Kasi kung titingnan mo si Magician card, nasa table na yung pentacles, yung pera, yung cups, yung dreams, yung wands, yung mga emotions or yung mga feelings, yung sword, yung mga failures. And di ba pag magician, turning things, impossible things to possible. Okay, ibig sabihin, look at yung sa ulo niya ay infinity. Ibig sabihin talagang abundance, never-ending abundance. And with this Magician card, this is just assuring you, Aries, na talagang there will be a big blessing, and you will succeed on everything that you will do. Mostly pag lumalabas yung Magician card, kung nasa state ka na parang gusto mo maggawa ng mga bagay, gusto mo magtayo ng business, mag-apply sa ganitong trabaho, anything na nangangailangan ng decision making, go for it. Kasi magsasucceed yan because of the Magician card. Ibig sabihin, sa universe na mismo ang nagsabi ng go signal na go, yes. Ayan, pinalabas ng Magician. Ibig sabihin, succeed. Magsasucceed yan, magtatagumpay yan. And you need to go for it. If you really want to, siguro ito na yung time na gusto mo mag-exam na, sige, mag-exam ka because that will succeed because of the Magician card. Kung plano ka mag-abroad, if you've been dreaming for it for a long time, yes, this is the best time. Okay, anything all about na makakatulong sa buhay mo na talagang lalo-lalo na kung matagal mo nang pinapangarap sa buhay, go for it because the Magician card is here assuring you that you will succeed in that endeavor. Okay? Wow! Look! Magkasunod pa sila. Wheel of Fortune. Pang-apat na baraha, Wheel of Fortune. Ito yung pangalawang pinakamataas sa lahat ng baraha after the Magician. Wheel of Fortune, roleta ng kapalaran. It means that talagang you have a big blessing that is coming on your way, Aries. Congratulations in advance. Talagang you will succeed on it. Sa mga Aries na makakapanood ito or may kaibigan kayong Aries, please let them watch this reading kasi kailangan nilang mapanood itong video na to. Okay? The Wheel of Fortune card is just you're being assured na talagang everything will fall into place para sa'yo. Napakaswerte mo. Ano man tong mga decision na gagawin mo, kung ano man itong mga binabalak mo, tuloy mo na to. Huwag na dalawang isip pa. Huwag ka na mag-alinlangan pa kasi ito na sinasagot tayo ng universe. The Magician o Wheel of Fortune card talagang hindi lang basta isa, dalawang card na very powerful card ang binigay sa'yo. Ibig sabihin talagang magsasucceed ka dito, Aries. And kung ano man to, this is the best time. You push for it, okay? Hindi ko na isisend pa kung ano man tong mga pinapangarap mo, but you know it inside you. Alam mo, ikaw na nakakaalam nito, but this Wheel of Fortune Magician card, lalo na magkasunod pa, is, one ang Magician, 10. 10, 1 plus 0, 1. The same, 1 is leadership, is like achievement, succeed. Number 1, winning, panalo, di ba? Nasa rank 1. Everything, talagang, everything na gagawin mo ay talagang magsasucceed. Okay, panglima, your fifth card sa ating first row, Aries, is the Knight of Wands. Okay, Knight of Wands, if you see here, ang nice parating nito is that we are not, you, Aries, the rest of us na mga zodiacs, is that you are not exempted for hardships, but at least because kung titingnan mo, yes, there will be troubles on your way, pero hindi siya ganun kalakihan ng mga problema. You can handle it because nasa background mo yung 3 pyramids, that's your dreams, and buti na lang wands yung dala, hindi siya sword. Kasi kung sword ay talagang medyo mga malalaking problema ito. But dahil wands ang dala mo, you can ace it. Alam mo yan? Parang malalabanan mo ito ng matulin or mabilis matapos lang naman to. Ma-handle, ma-finish naman to, and don't worry because with yun, lumabas yung dalawang powerful card. The universe is saying that the universe is behind your back. Tutulungan ka. But this Knight of Wands card is just showing that you are not exempted for problems. Okay?
Second row, again po, if this is your first time po sa ating channel, don't forget to subscribe at mag-comment po kayo kapag nakaresonate kayo sa ating reading ngayon. Sige, Aries, timeless reading. Wow! This star, lumabas na naman si star. Star for all seasons, okay? You will be shining. Okay, Aries, talagang this is the best time. Sa bagay 2024, you are one of the luckiest this 2024 in terms of money and anumang mga endeavors or plano mo sa buhay. But this beautiful card is star card, cosmic card of star is a card of abundance. Talagang pinapakita lang nito. Naging redundant ang reading natin, talagang ina-assure ka, pinapaliwanag sa'yo, baka magdalawang isip ka pa baka mag-alangan ka pa. Pinaparating lang nitong star card that you have the abundance, okay? Siguro meron kung feeling mo, ba't wala naman yun? Yes, maybe hindi mo lang to nakikita, at least paano blessed ka. Siguro kahit paano pag may dumating, kahit paano, paunti-unti man, at least somehow meron ka, hindi ka talaga naghihirap. Okay? And kung samahan mo ito ng pagiging grateful sa mga blessings na dumadating sa'yo, ay everything will flow. Patuloy ito. Kasi yun lang naman ang kailangan, maging grateful tayo. Kasi kahit ganong kadaming blessings na dumadating sa buhay natin, kapag hindi tayo nagpapasalamat, kahit maliit yan, ay alam mo, parang ang hirap dumami ng blessings natin. Okay. 7th card is this what is this? 10 of Wands, sorry. 10 of Wands. Pasan mong daigdig, okay? Aries, despite of all the achievements, despite of all the blessings, you are in a situation na parang, bakit parang ako sa akin nakaasal lahat? Siguro you are the breadwinner of the family. Aries, if you are watching this one, siguro kuya ka or ate, ikaw yung panganay, ikaw na lang bumubuhay sa pamilya mo, hirap na hirap ka na. It's because, ayun, parang lahat ng mga decisions, ikaw sa'yo inaasa, lahat ng mga problema, ikaw yung nagsasolve, okay? Parang pasan mo ang digdig. But this is just showing na talagang human as you are, lalong-lalo na kay Aries na nanonood dito ngayon ay just took it as a blessing. Yes, medyo mahirap. Siguro nahihirapan ka, napagod ka na sa mga burdens na nakaatang sa iyong balikat. But look at the brighter side. Si Wheel of Fortune, si Magician. Kayang-kaya yan. Mapapahinga mo naman yan. Yung pagod, mawawala, mapahinga ka lang. But, yung blessings na mas malalaking blessings na parating sa'yo, yun yung focusan mo. Okay? Because, di ba sabi ko, inassure ka namin ni universe na they are on your back and a big blessings coming in your way. Yes, hanggang kaya pang tiisin yung mga burdens na yan. Sige lang, okay lang yan. Parte yan ng buhay natin na parang tayo yung, alam mo yun, parang pasan natin ang lahat ng problema. Okay? 8th card, death card. This na literally means death, na may mamamatay. Okay, I'm always saying that death card is a beautiful card because it means ending. Kapag may ending, may new beginning. Kapag may mamamatay or nawawala, may papalit. Death means this is about endings of your doubts, of your being low, always having low self-esteem. Kasi Aries, parang lagi kayong, alam, parang kayo din yung mga class, kayo yung sign na parang mas gustong lagi nasa loob ng bahay, parang loner, okay? That will end now, okay? This death card is a card of new beginning. Sabi ko nga, dahil matatapos na lahat nitong mga parang negative, because lalo na nung 17 ng gabi, kakapasok lang ng full moon in Pisces. Talagang apektado nito, mostly of the karamihan sa mga mutable signs. And Aries, although medyo malayo ka doon sa mga mutable signs, but it's because malapit kayo doon sa mga mutable signs. Parang friend mo sila, like Virgo, Leo, and maapektuhan ka rin. But in a good way, kasi this death card, it means a big transformation in your life will be happening. At paghandaan mo yan, Aries, and don't be surprised, huwag matakot kung ano mangyari. Kung may parang naninibago ka sa mangyayari, just keep it on your mind that a big thing is coming on your way. Okay? 9th card, Page of Swords. Okay, Page of Swords. Look at this one. This is the only sword. Ito lang tanging sword na lumabas. This is not a negative card because Page of Sword, you are on the top. Okay? Dito yung nasa baba na makikipaglaban. Ibig sabihin, you will win the battles that you're going through. But papanalunan mo. Di ba sabi ko itong Knight of Wands, kanina lumabas siya, sabihin, may mga problema na parating pero hindi naman kalakihan. And this Page of Swords ay you will won. Papanalunan mo to without
taking any efforts. Walang effortless. Kayang-kaya mo yan, Aries. Okay? Because, bakit? Ayun, lumabas yung Wheel of Fortune, Magician, and the Star card. Kapag wala yung mga yan, medyo mahihirapan ka sa pag-handle na itong mga problema. But, dahil pinakita siya ng universe, ibig sabihin talagang you will be guided. Lalo na ng mga ancestors mo. Okay? 10th and last card. Something interesting. 8 of Wands. Magkatapat sila ni Knight of Wands. Ito daw na problema, na maliit na problema na ibabattle mo is like may kinalaman sa isang tao or a group of people na parang Aries ay parang may parang may inggit or want to bring you down. Tingnan mo, this is Wands, yung binubunot niya, tinutumba niya yung mga Wands. Okay, at nagkatapat pa sila dito sa Knight of Wands. Sabi ko nga, ito yung Knight of Wands, ito yung mga battles mo na mahaharapin. But don't you worry kasi nga siguro ang gagawin mo na lang dito is just don't react parang wildly sa mga madidiscover mo to hindi in the soonest time madidiscover mo itong mga tao at pasasan at malalaman at makikilala mo to, but don't react wildly. Okay, just let it be, hayaan mo lang kasi matatapos din yan. Or siguro kahit man maging intense yung magkaroon man ng confrontation or maging intense man ang mga bagay-bagay, at least you will handle it, you will be handling it carefully and in a good way kasi you are guided, especially the Empress card. Okay, you will be given the strength and the wisdom kung paano ba i-deal ang lahat ng mga problema. But ito, may kinalaman din to, may involve kayo sa mga conflicts. Lalong-lalo naman, wala ka naman ginagawa, but there are some people. Of course, nature yan ng tao, lalo pag nakikita ka ng aangat or umaangat, they want to bring you down. But Aries, you are the type of person na hindi basta-basta nagpapa-apekto or mapapabagsak ng sino man. Okay? I hope naging malinaw ang ating reading ngayon para sa inyong timeless reading, pinamahal kong Aries, and that's it. Magsama-sama ulit tayo sa ating soulful and meaningful tarot reading. Maraming salamat, at kapag hindi pa kayo nakasubscribe, please ulit-ulitin ko. Please subscribe para mas lalong lumago ang ating channel at mas marami pang mga soulmates na makapanood at makilala din natin channel. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lagi and God bless us all.